para sa kalinawan ng lahat. Sinelebrate o ginawa po yung Father's Blessing. Release ng Father's Blessing sa ating pastor. Sa ating pastor. Ang dumating natin bisita si Pastor Joshua at si Pastor Ito. At yung pangyayari nga ay, yung release po na yun ay kinakailangan ng bawat isa sa atin. Magsisimula sa ating pastor. Ang pangalan ng Pastor Luisito Chito, na ang meaning pala ng Chito ay maliit. No? Parang child. Boy na, boy. Tokoy, gano'n. Parang kailangan ng nagsalita ang Diyos sa ating Pastor Joshua, gabi pa lang, napalitan ang kanyang pangalan. Ang totoong birth name is Luisito Reyes, yun lang sa kanya. Pero nag-speak ang Diyos, napalitan kasi kailangan niyang mabuhay sa pangalan niya, lakaran niya yung pangalan niya. At ang pangalan na binigay ng Diyos ay David. Gusto kong maging assignment natin ang si David. No? He will give up, siya mabubuhay sa kanyang pangalan. Kaya mapapalad, ang binibigay na warning, kung ang encouragement na binigay sa akin ng Diyos. Kung anong pangalan mo ngayon, tingnan niyo sino yung mga tatay dito. Si Pastor Chito na naging David ay may anak na lalaki, si Joshua. Ang pangalan ni Joshua, kung ako si Joshua, aalamin ko kung sino si Joshua. At pagka nalaman mo sa Biblia kung sino si Joshua, kung sino si Timothy, kung sino si John, si David, lalakaran mo yun. No? Kung ano yung pangalan mo, alamin mo kung sino siya, yun ang ibinigay sa iyo ng Diyos na pangalan. At lalakaran mo yung buhay mo. Kung ang pangalan mo ay hindi maganda, ang naibigay sa iyo, hindi alam naman magulang mo, ipanalangin mo. Papalitan ng Diyos. Hindi naman yung pwedeng palitan sa kanyang identification sa birth niya, yung pangalan niya. Pero sa kanyang pamumuhay, ayun na yung oras nito, bilang magiging buhay niya. Kaya mapalad ang mga anak. Ito, example. Magbibigyan na yung example si Julius at si Tim. Tatlong lalaki ito. Si Pastor Chito na ni David at si Joshua. Si Brother Alvin at si Feliz Gabriel. Tatlong lalaki, may tatlong panganay. Alam nyo, si Frankie may panganay. Meron din. Ano ang sabihin? Ang dalawang mag-ama na yan ay pag-iwalay niya sa kanas. Pag-iwalay niya, magre-rebelde ang panganay sa tatay. Magre-rebelde ka. Yun ang sabi ng kaaway. Sabi yun, lahat ang sasabihin ng tatay mo, re-rejectin mo. Kulang na lang murahin mo ng pag-iwalay. Nangyayari. Kasi ginagawa ni sa kanas yan. Para wasakin yung tatay at yung anak. Panganay o pangatlo. Simple-simple lang ang scheme mo, kaparaanan ng tao. Wasakin ang tatay at ang anak ng relasyon. Kasi, dalawang tukol ng pangawasak, patawarin sa konting extension. Hindi ka na namimilisa ng Father's Blessing, hindi ka namimilisa sa'yo, susumpain ka pa ng tatay mo, may kasama pang bubod. At ikaw, bumurahin mo tatay mo, totoo, di ba? Tuwing magsasakta tatay mo, yung kumain dyan, mas gusto ko sa barkada ko kasi yun ang lalang o strategy, kaparaanan ng kaaway. At this time, at this season, at our generation, kaya hindi pa kami pinapatay. Kaya buhay pa kami dahil nais ng Diyos hanggang sa iyo dyan, hanggang mabahay at lalaki kay John David, kay Matt, makirelease namin mga ama, mula sa aking ama, wala sa Diyos, Ama, makirelease sa amin, kami ang Father's Blessing, ang mag-release sa Father's Blessing, kami ang agent, kami ang gagaluyan. Hindi pwede i-release ng Diyos sa baboy, yung Father's Blessing, para i-bless ka, hindi pwede sa hayop. Kailangan isang ama, isang tatay. Simula kay Kuya Boy, hindi pa huli. Simula kay Georgie, simula kay bawat sa kay Jordan, sa daddy mo. Kailangan i-release para huwag na kayong maligaw.
Para wag na kayong wasakin ng kaaway, para wag na tayo wasakin, tatay at anak. Yun ang pinililinaw natin. Kaya si Kuya John hindi pa kinukuha ng Diyos sa edad na ito. May mga kaibigan ako, 40 years old, lalaki, namatay na siya. Kung hindi na na-release ang kanyang parents sa kanyang anak. Si Edwin nasa malayong lugar. Paano nire-release na Edwin kay John David? Kay John. Christian. Paano nire-release? Pinag-ihiwalay. Not to offend you. Pero nasa natin, mag-release na din sa kanya. Kahit ano siya. Kaya na kailangan magandang yung kahapon. And this will be a new beginning for everyone. Lagi, babanggitin ko na kay Jody, bawat isa sa atin, nandiyan si Benjamin. Hindi ko tinatawag si Dong na Dong. Benjamin, tinatawag man sa kanya. Si Leo. Maraming salamat. Mahal na natin ito magiging, ngayon pag mag-aaway kayo magkama. Sabi ko kay Joshua, ano sabi ko na ako? Sige. Sabi ko sa dati mo kayo. Tama ka na. Sabi ba? Hindi. Please mo. Alam niyo mga anak, sabihin niyo naman sa amin, mahal niyo kami. No? Palakasin mo kami. Kaya kapit mo naman ako. Sabihin mo, mahal kita. Ako hindi ko masabi sa kapit ko. Ako yung nasa. Pero nasabi ko sa kanya ng buhay na siya. Sabihin mo sa akin, mahal mo ako. Yakapin mo lang ako. Diba? Niyayakap mo nga yung magsabi ko ilan, niyayakap mo nga buong kaklase mo sa UP. Pati security guard yata. Kaya yakapin mo naman ako kung bibigay ng bakit sa ako. Hindi ano, sumubra lang at pag-ibig. Pero, sana ang Diyos. Hindi kayo na, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sinimula na kahapon ng sa akin. Simula sa akin kasi. Sige na. Siya po yung aking ama na nagpalaki po sa amin, kaya po ganito ako. Siya po yung ama na nag-uulan po namin ng Father's Blessing. Siya po ay si Frankie Lyson. Alam niyo po yung nangyayari sa atin, masimula pa lamang po o patigim ng Panginoon sa ating lahat. Itatag po natin at tagakipitan natin ang ating mga belt dahil talagang dadalhin tayo ni Lord sa isang kamanghamang mga bagay na ibubukas sa atin ng Panginoon. Sabi nga kahapon, ang langit ay bumukas dahil pinagpala ng Diyos ang ating pastor. At kaya tayo ay mga dahil bukas po ang langit. Dati hindi natin nakikita ang galaw ng Panginoon. Pero ngayon po nakikita natin. Ultimo siguro ng bansang nangarayang sa langit madidinig natin. Kasi po, yun po ang nais ng Diyos na mangyari sa ating lahat. At sa totoo po kung bakit niya po ginagawa yan, may nais po kasi siyang gawin sa ating bayan. May nais po siyang ipaunawa sa ating lahat bilang mga Kristiyano kung bakit tayo naririto at kung bakit tayo nabuhay sa panahon ito. Hindi po aksidente kung bakit ka nabuhay sa panahon ito na kung makakala natin ang ating paligid ay walang pag-asa. Ang Pilipinas marami lang sasalita na walang pag-asa. Sa totoo sa bibig natin walang pag-asa. Pero ngayon, nandoon ang ating pag-asa. Kaya yun po ang susi natin lahat. Ang Diyos ang magdadala sa atin at magdadawin sa atin sa isang kagilagilalas na bagay sa ating buhay. Alam niyo po, napakabuti talaga ng Diyos sa ating lahat. Dahil talagang gumagamit pa siya ng mga tao na mga hindi natin kakilala at hindi tayo kakilala. Pero kung paano nakikilala nila tayo, kasi ang Diyos ang nagsasalita sa kanila at sinasabi nila pumunta ka sa bayan ito at sabihin mo ang kalooban ko para sa kanila. Napakabuti po ng Diyos. Kaya nga po sa session ko po sa inyo ngayon, talagang nakita ko po ang tao ito ay parang katulad ni Daniel the prophet.
na nung panahon ni Daniel, inihahayag niya ang lahat ng bagay kung ano yung mga magaganap. At inaalam niya to sa bansang Israel. Dahil ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. At dahil ang Diyos ay nagmamahal hindi lamang sa kanyang bayan, kundi sa lahat ng mga tao o ng mga bayan na tumatalima at sumusunod sa kanyang kalooban, kaya pinaalam niya rin sa mga bayan ito kung ano ang kanyang nais at kung ano ang kanyang gagawin. At alam niyo nga po, ito po ang pinasasabi ng Panginoon sa atin. Una-una, sabihin po muna natin, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Kalakpakan muna natin siya. Ang nagbukas sa aming isip at sa aming puso, Panginoon, na makilala ka namin, Panginoon. Hindi kami ang pumili sa iyo. Ikaw ang pumili sa amin. Kung kaya, Panginoon, hindi aksidente na kami narito dahil may dahilan, Panginoon, ang aming buhay kung bakit kami narito. At ito ay nais kong ipaunawa sa aming lahat. Kaya, Lord, salamat sa iyo sa dakilang pangalan, Lord, na si Jesus. Amen. Nasabi po rito, ilan daw po sa atin ang nakakaalam na ang paghahari ng Diyos ay darating na. At sa oras na ito, nais ipaalam ng Diyos na ang kanyang maghahari ay darating na sa sangkatauhan. Bakit po? Alam niyo po, may mga Bible study po ako na nagaganap sa Tamos. Sinasabi ko, ang mundo ay hindi ang Diyos ang naghahari. Sinabi po yan sa aklat ng Mateo, dahil ang mundo ay naipamigay ng tao sa magnanakaw. At ito si Satanas. At ang nangyari, kung ang mundo ay ginawa ng Diyos para sa tao at sinabi niya, kaharian mo lahat ng bagay na naririyan. Nasa itaas, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Pero ano po ang nangyari? Dahil sa kasalanan, hindi ang tao ang naghari sa mundo. Kaya yung plano ng Diyos na baligtad, si Satanas ang naghari. Kaya sabi nga, tingnan nyo, kung ang Diyos ang naghari sa mundo, bakit mayroong alitan? Bakit may nahawan? May patayan? Kung ang Diyos ang naghari, hindi yan ang buhay natin. Bakit may kahirapan? May tagutong? May kasakitan? Yan ba ang nahayaan ng Diyos? Hindi po. Pero ngayon po, nais ng Diyos na maipadama ang kaharian ito sa ating lahat. Alam niyo po, sabi mga Lord, bakit ba ako nag-born again? Ano ba ang layunin po? Yung maligtas lang po ba ako? Sana Lord, kinuha mo na ako. Ba't nabubuhay pa ako? At nararanasan ko ito. Yung pala may layunin ng Diyos kung bakit niya pinararanasan. Sabi nga, good and bad ay isang karanasan lang natin upang lalo natin makita ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At lalo natin madama na ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Kaya talagang makaawin natin kay buti-buti mo, Panginoon. Talagang tunay siyang dakila. At ang sabi niya nga po rito, tayo raw ay tao na mayroong destinasyon. At tayo raw ay dadali ng Diyos sa isang kamangha-mangha, tremendous, open door and beyond the Philippine Island. So kamangha-manghang pagbubukas ng pinto sa ating bansa. Na kung iniisip natin, ano ba nangyayari sa ating bansa? Bakit puro kahirapan? Sisimulan na lang po ng Diyos na buksan ang ating bansa. Kaya kung matagandaan po natin na maraming propeta ang dumating dito sa ating bayan at sinasabi nila na ang Diyos ay magbubukas ng mga bagay, ihahayag niya ang lahat ng mga bagay. Ihahayag niya sa militar at yung mga bagay na mga nakapagtago ng mga masasama ay ihahayag ng Diyos. Kasi nais talaga ng Diyos na nililisin ang bayan. Dahil ang Diyos, pag gumalaw sa isang bayan, unang-unang nililinis niya ang mamamayan. Dahil hindi siya makakagalaw sa bayan kung ang bayan ay marumi. Sigurado mamamatay lang tayo lahat. Hindi tayo makikinabangan ng Diyos. Kaya unang-una, inaalis niya yung mga kasalanan na yan. At sabi niya, bubuksan niya ang pinto. At kahapon nagsimula na po. Dito pa, sa church natin nagsimula. Binuksan na ang pinto ng langit.
Yun po ang importante. Ang mabuksan mo lang, pintuan ng langit. Kasi pag nabuksan ang pintuan ng langit, ano man ang nasa loob nito, sigurado lalabas.